Hello, good day everyone. Another training na naman tayo to teach you how to really make how to be a trader So ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano ba maglagay ng support and resistance sa pagte-trade nyo, because alam naman natin, example lang sa hindi pa alam, and every trade kung titingnan natin, example ito, meron siyang down, up, down, up, down, up. So always siya in a zigzag form, never yung straight na form. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin yan, whenever na meron kayong pataas, yan, nakaganyan, nag-form siya. So meron siyang pinaka-tip. Ang tawag dyan sa taas na yan is resistance. Yung pinakababa naman, ang tawag dyan is support. So kung titingnan nyo, itong area na to, itong area na to nasa bottom is what you call support. And lahat ng area na nasa taas is what you call resistance. So mag-plot in tayo ngayon dito kung paano natin lalagay yung support and resistance, based sa history, kasi ito nasa 1 hour time frame tayo, or kada single candlestick natin is nasa 1 hour, So example ito, kung i-zoom lang natin, i-zoom lang natin. So kada isang candlestick nito is nasa 1 hour time frame. So katulad nito, isang stick is 1 hour, isang stick 1 hour, isang candlestick is 1 hour, isang candlestick is 1 hour. So lagay lang natin paano ba tayo maglalagay ng support and resistance. So kukuha lang tayo nung line natin, and maglalagay ako sa lugar na ito. Lagyan natin ito sa taas, very obvious, meron na tayong support dito sa area, because nag-touch sa how many times siya nag-touch dito sa area na to, and then pwede pa natin ulit lagyan. Okay, ano pa? So itong area na to again, kasi how many times siya touch or nirespect niya yung ano na yan, nirespect niya yung area na to. Okay, so dito rin sa baba lalagyan din natin, yan. So pagkatapos niyan, lalagyan din natin dito sa area na to. Okay, so basically kapag naglalagay lang kayo ng line, ang gagawin lang nyo hanapin nyo marami siyang touch, para sa itong line na to is marami siyang touch dito sa area to, ito rin, tapos ito, so napaka solid na resistance niyan. Ano ba yung nasa taas? It means resistance. Tapos yung nasa baba, ito, nag-touch din siya dito, is what you call support. So itong line na to, example, itong line, kapag nagtuloy-tuloy siya dyan, pwede siyang possible siya na pwede siyang bumaba, so that's already a pattern na nakita natin sa previous natin na mga videos. And magtuloy-tuloy, and then pwede tumaas or pwedeng bumaba, so either of these two, kasi taas baba lang naman siya, buy or sell. Pwede siyang bumaba or pwede siyang tumaas, so at least alam natin na meron tayong signal na in that area, in that specific area, pwede siyang mag-bounce or pwede siyang mag-reverse. Okay, so again, what is support and resistance? Ang support
ang support is yung pinaka-tip. Example, maglalagay tayo ng line. No? Tapos, whenever na merong pababa, tapos hihintayin natin na pwede pa siya mag-consolidate. So, later on sa mga videos natin, sasabihin din natin kung ano yung consolidation. Pagkatapos, tataas na siya. Tataas sa taas. And then, tatamaan na naman ulit yung resistance, which is yung area na to. And then, tutuloy-tuloy naman siya sa baba. No? Then, tatamaan to, and then tutuloy-tuloy naman siya sa taas. So, ganun lang. Na support and resistance. I hope na nakatulong tong video na to, very short video. If you want to learn more about trading, you just have to subscribe and then follow for more videos. God bless everyone. See you again sa next video.